Ang solar storm na ito ang magiging dahilan ng pagkawala ng internet sa ating mundo. Ito ay ayon sa mga siyentipiko sa Amerika. Mga katinagalog ko, ipaliliwanag at ikukwento ko po sa inyo ang mga kaganapang ito. Ano ba ang solar storm? Ang salitang solar storm ay ginagamit kapag ang ating haring araw ay nagpapaulan ng malakas na enerhiya sa kalawakan at ang ating Earth ay tinatamaan. Hindi ito kakaiba, mga katinagalog ko, dahil ang ating haring araw ay bituin at gawa sa samot-saring mga uring kemikal at hangin. Walang iniba ito sa tuwing nagpapabaga o nag-iihaw tayo. Paminsan ay nagniningas ang ating pinababaga ay may bahagyang pagputok saka medyo kumakalat ang mga maliliit na mga baga kung saan-saan. Ganon din ang nangyayari sa ating bituin na iniikutan na ang haring araw. Hindi natin ito masyadong napapansin dahil ang ating Earth naman ay nagbubuga ng tila ba isang shield o ng baluti. Ito ay ang tinatawag na ang magnetic field. Galing ito sa kaibuturan ng ating Earth. Kadalasan ay nasasalag ang solar flare ng ating baluti. Saka ito ay nagiging tinatawag na ang Northern Lights. Mga katinagalog ko, nakikita ang liwanag na ito sa kabilang bahagi ng mundo. Ngunit paminsan-minsan, nagbubuga ang ating haring araw ng napakalakas na enerhiya na siya namang tinatawag na ang solar storm. Hindi na nakakayanang lahat na ito ay salagin ng ating baluti. Unang naganap ito ng taong 1959 nang magbuga ang ating haring araw ng napakalakas na solar storm. Tinawag ito na ang Carrington Event. Nang panahong ito, nasira ang pangunahing komunikasyon noon na ang tinatawag nila na ang telegraph. Ayon sa tala ng kasaysayan na dahil gumagamit ng enerhiya ang mga ito, ay naapektuhang mabuti ang mga makinarya ng mga telegraph. Umabot pa ito sa nakuryente ang ilan sa mga kawani ng mga kumpanya na nagtatrabaho sa telegraph. Nang taong 2012, muling naulit ang pagbuga ng haring araw ng matindi niya na enerhiya. Mabuti na lamang at ng mga panahong iyon, swerte na hindi sa parte kung saan nasaan ang Earth bumuga ng malakas na enerhiya ang ating araw. Ngunit ayon sa babala na inilabas ng mga siyentipiko mula sa mga bansang India at Amerika, na nang mapansin nila na tila ba nagiging mas madalas na ang pagbubuga ng ating haring araw ng napakalakas na mga enerhiya. Timing naman na mas laganap na ang internet sa ating planeta. Ang kaganapan ito ay nagiging mas delikado na. Ito ay dahil sa enerhiyang ito sa oras na pumasok sa ating mundo ay magdudulot upang masira ang halos lahat ng mga mekanismo na kinakailangan upang magkaroon ng internet sa buong mundo. Inaasahan na ang halaga ng magiging pinsala nito ay aabot sa 2 trilyon na dolyar. Ayon mismo sa mga siyentipiko at maging mga eksperto pagdating sa usaping internet, aabutin po ng mahigit sa 10 taon upang baka ay muli ay maisaayos ang mga nasirang koneksyon at mga makinarya. O baka dahil balik sa kawalan ng madaling komunikasyon sa buong mundo, matatagalan pa o baka tuluyang mawala na ang internet sa ating kasaysayan. Malaking problema ito, mga katinagalog ko, para sa buong mundo ayon sa mga siyentipiko. Lalo na at halos lahat ng teknolohiya sa ating panahon ngayon ay nakabase na sa internet. Mula sa bangko hanggang sa telepono at maging mga maliliit na tindahan ay umaasa sa impormasyong hatid sa atin ng internet. Ayon sa profesor na si Peter Becker ng George Mason University, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan nating mga tao, naobserbahan ang kakaibang pagkilos at pagbuga ng malakas na solar flare ng ating haring araw. Sumakto pa ito na sa ating mundo sa ngayon ay nakabase na at nakadepende sa lakas ng internet sa pang-araw-araw natin na buhay. 3 ng Marso, ngayon lamang taon, nakuna ng isang malakas na solar flare sa isang bahagi ng araw. Swerte na hindi ito banda sa kung saan noon ay umiikot ang ating Earth. Sa ngayon, puspusa na bumubuo ang mga siyentipiko sa buong mundo ng isang mekanismo na maaaring magbigay ng babala o warning sa paparating na solar flare
24 na oras bago marating nito ang ating Earth. Inaasahan na mula sa taong 2024 hanggang sa 2028, malamang natatama ang isang napakalakas na solar flare dito sa atin sa Earth na may kakayahan naman na sirain ng internet sa buong mundo. Nang taong 2007 mga katinagalog, inilabas ng Simpson ang tila ba babala kung anong magaganap sa oras na mawala ng kuryente at internet sa isang syudad na magbabalik sa tao sa dati nitong gawa at dati natin na estado. Isa po si Tinagalog sa mga batang 80s na hindi pa nakaranas masyado ng internet. Na mga panahon ko maaaring okay naman, pero iba na nga po ang sibilisasyon natin sa ngayon. Mga katinagalog ko, kung sakali ba na maganap nga ito, sa tingin ninyo ay makakasama pa po ba ito o mas makakabuti dahil tila ba babalik ang Earth ng panahon na wala pang mga gadget at wala pang internet? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.